So hello ma'am. So I am Girly Marie Legreso and I was chosen by my group mates Christine Joy Cambas and Angelica Espinosa to present our unit plan. So our unit plan is entitled Popular na Babasahin. For the unit overview, our unit plan title is Pag-aaral sa mga popular na babasahin. So these are the curriculum framing questions. First are the essential questions. Bakit mahalagang pag-aralan ang mga popular na babasahin? Ano ang mga popular na babasahin? Ano-ano ang mga uri ng popular na babasahin? Ano ang mga halimbawa ng popular na babasahin? Ano ang mga nakapaloob sa popular na babasahin? Ano ang kadalasang topiko o tema ng iba't ibang uri ng popular na babasahin? And for the unit questions, bakit kailangang basahin at pag-aralan ang mga babasahing popular? Ano ang pagkakaiba-iba ng mga uri ng popular na babasahin at ano ang gamit at kahalagahan ng popular na babasahin sa ating lipunan? For the unit summary o buod ng unit, ang mga mag-aaral ay magsasaliksik ng mga karagdagang kaalaman sa iba't ibang hanguan na siyang gagamitin sa pagsasagawa ng isang lecture forum ayon sa napiling grupo ng mga mag-aaral hinggil sa napag-aralang topiko na popular na babasahin. Gagamit din ng mga ito ng mga halimbawa ng kanilang nagawa upang mas lalong mapaunlad ang kanilang pagsasagawa ng lecture forum. Ang lecture forum na ito ay nakatutulong upang matangkilik palalo ang mga panitikang popular habang tayo'y nasa panahon ng modernisasyon at maraming pagbabago ang nagaganap sa ating lipunan. For the subject area, Filipino, popular na babasahin at grade level 8. For the student objectives or learning outcomes o tinatawag nating layunin, inaasahang pagkatapos ng module na ito ang mga mag-aaral ay nabibigyang kahulugan ang babasahing popular, nakatutukoy ng uri ng babasahing popular, papel, nakakolekta ng iba't ibang halimbawa ng bahagi ng pahayagan ng kagagawa ng sariling comics strip, nasusuri ang tekstong binasa sa iba pang teksto batay sa paksa, layon, tono, pananaw, paraan ng pagkakasulat, pagbuo ng salita, pagbuo ng talata, pagbuo ng pangungusap. Nabibigyang halaga ang gamit ng popular na babasahin, mga manunulat at mga nangungunang pahayagan sa ating bansa. For the targeted state frameworks or content standards o tinatawag nating pamantayang pangnilalaman, bumatay kami sa Basic Education Curriculum for Filipino, Grade 8, Kontemporaryong Panitikan tungo sa kultura at panitikang popular. Ipaliwanag ang kahalagahan ng popular na babasahin, ilarawan ang popular na babasahin, tukuyin ang iba't ibang uri ng popular na babasahin at mga linggo na nakapaloob dito. Ihambing at suriin ang bawat uri ng popular na babasahin, magbigay ng reaksyon hinggil sa nabasang opinyon, sumulat ng mga popular na babasahin gamit ang iba't ibang estratehiya at gamitin sa sitwasyon ang mga uri nito. For procedures o pamamaraan para sa pagsasagawa o pagtalakay ng unit na ito, sa unang araw magkakaroon ng pagganya kung saan magbibigay ang guro ng mga pagpipilian na uri ng popular na babasahin. Sa ibaba nito ay ang mga larawan na halimbawa ng bawat uri, huhulaan ng mga mag-aaral kung saang uri ito nabibilang at ang grupo ng mga mag-aaral na may maraming nahulaan ay bibigyan ng karagdagang puntos. Pangalawa ay magkakaroon ng pagtalakay at pagpapaunawa sa mga mag-aaral sa kahulugan ng pagbasa. Ibinahagi ang kahulugan ng babasahing popular sa pamamagitan ng multimedia presentation ng guro. Sa ikalawang araw, magkakaroon ng pagtalakay sa pahayagan bilang isang uri ng popular na babasahin. Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng gawain sa pamamagitan ng pagdadala ng pahayagan at pangungulekta ng iba't ibang halimbawa ng balita, editorial, lathalain at sports sa pahayagan. Ang mga mag-aaral ay pipili ng isang editorial mula sa pahayagang kanilang dinala at magbibigay ng kanilang sariling refleksyon. Sa ikatlong araw naman, magkakaroon ng pagtalakay sa comics bilang isang uri ng babasahing popular at pagbabasa ng comic strip mula sa isang libro. Ang mga mag-aaral ay magkakaroon din ng gawain sa pamamagitan ng paggawa ng isang comics strip na ang mga paksa ay batay sa kanilang kagustuhan.
Sa ika-4 na araw, magkakaroon ng pagtalakay sa dagli bilang isang uri ng popular na babasahin o babasahing popular. Magkakaroon din ng pagkilala sa mga kilalang manunulat ng dagli. Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng isang gawain kung saan ay maghalalahad sila ng kanilang ideya tungkol sa isang topiko sa pamamagitan ng pagsulat ng dagli. Sa ika-5 araw, magkakaroon ng pagtalakay sa magazine bilang isang uri ng babasahing popular. Magkakaroon ng pagkilala at pagtalakay sa mga nangungunang magazine sa bansa. Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng isang gawain kung saan gagawa ang mga ito ng isang magazine na may temang kulturang popular. Sa ika-6 na araw, ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng isang gawain sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang sitwasyon kung saan naipamalas ang gamit at kahalagahan ng babasahing popular sa ating lipunan. Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng isang gawain kung saan susuriin nila ang mga binasang teksto na binigay ng guro batay sa una, paksa, layon, tono, pananaw, paraan ng pagkakasulat, pagbuo ng salita, pagbuo ng talata at pagbuo ng pangungusap. Sa ika-7 araw ay magkakaroon ng pagpaplano sa pagsasagawa ng lecture forum. Ang mga mag-aaral ay hahatiin sa iba't ibang pangkat at may kanya-kanyang gampanin sa isa sa gawang lecture forum. Ang pagsasagawa ng balangkas daloy ng lecture forum. Sa ika-8 araw, magsasagawa ng PowerPoint presentation tungkol sa topiko. Magkakaroon din ng pagsasanay sa daloy ng gaganaping lecture forum. Sa ika-9 na araw, magkakaroon ng pangongolekta at paghahanda sa mga kagamitan na kinakailangan sa pagsasagawa ng lecture forum at pagpipinalisa sa presentasyon. Para sa ika-10 araw, ang mga mag-aaral ay magsasagawa ng kanilang lecture forum kung saan sa pagtatapos ng lecture forum na ito, ang mga mag-aaral ay magbabahagi ng kanilang mga natutunan at mga naimbak na impormasyon sa pamamagitan ng paggawa ng refleksyong papel. So, the approximate time needed o kinakailangang araw o oras para sa pagtatapos ng unit na ito ay 10 araw at 1 oras kada pagkikita or 1 hour per session. For the prerequisite skills, first is the computer technical skills, basic use of saving information to various drives, basic use of search engines, basic use of a CD-ROM encyclopedia, basic keyboarding and computer skills, basic use of a word processing program, basic use of a multimedia program, basic use of a printer, basic use of edit function in programs for cutting and pasting from one program to another. For the communication skills, use of notes and note-taking skills, basic skills in organizing and hosting a lecture forum, basic knowledge in journalistic skills, for example, in news writing, editorial writing, feature writing, and photojournalism, and basic skills in oral communication. For the technology, hardware, camera, computers, internet connection, printer, projection system, television. And for the software, the database or spreadsheet, desktop publishing, internet web browser, multimedia, web page development, and word processing. For the printed materials, we need magazines, newspapers, books, photos, and comics. For the supplies, brochure or comic strip, bond papers, construction paper, pictures, art materials, and designs. And for the activities, we have paper plates, ruler, pencil pen, scratch paper, and pen. And these are the internet resources. Others, classroom activities, and for accommodation for differentiated instruction, resource student, eliminate lecture forum. Instead, students will concentrate on hands-on activities and viewing of videos and multimedia presentations in order to catch their attention and develop their skills and strengthen their ideas and knowledge. Create some learning activities that would help them become more active and knowledgeable. For the gifted students, engage students into more concrete way of creating popular na babasahin by organizing trainings and workshops that would greatly help improve their capabilities in doing so. Allow them to create magazines, timely and relevant newspapers, pahayagan, and other types of popular na babasahin. For the student assessment, students shall be graded according to first is the self-evaluation and
peer evaluation, which is 20%. Lecture forum, per group presentation, we have 25%. For the content of the discussion, this is 15%, multimedia presentation 5%, output 15%, performance 20%, for a total of 100%. So that would be all about our unit plan. Thank you.